Are you okay, Dylan Eros? Mula sa malalim na pag-iisip, bigla siyang nahimasmasan nang magsalita ang babaeng nasa harap niya. Itinaas niya ang kanyang muka upang tingnan ito. She was smiling, yet she kindly looked worried. Siguro dahil kanina pa siya tulala dahil sa ibang mga bagay na naglalaro sa kanyang isip. Oo. Sorry. He sighed. Preoccupied ang isip niya nang tungkol kay Skylight at Ayos sa nagdaang higit 24 oras. Hindi na naman siya nakatulog. Sa katunayan, nagpalipas siya ng gabi sa opisina ng kanyang auto shop. Umuwi na lang siya kinaumagahan upang makaligo at makapagpalit ng damit. Ramdam pa rin niya ang panghihina, ngunit walang-wala iyon kumpara sa lungkot na bumabalot sa puso niya. Hindi na nga siya makapag-isip ng maayos, kaya nang dumaan si Stacy sa auto shop at niyaya siyang mag-dinner sa labas, ay sumang-ayon na lamang siya at sumama rito. May problema ka ba? O ayaw mo lang akong... Stacy shrugged her shoulders with a smile, though. Umiling si Dos. May iniisip lang ako. Aniya, huminga siya ng malalim sa kanya pinilit ng umiti. At that time, na-realize niyang wala na nga talaga siyang nararamdaman para sa babae. Wala na siyang hinanikit rito at nakahanda siyang tanggapin ulit ito bilang kaibigan. Alam niyang wala nang kahit 1% pag-asa na magkabalikan sila, kaya hanggang pagiging kaibigan na lang ang maaari niyang ipagkaloob. Kahit na ganoon ay ito pa rin naman ang first love niya. Espesyal pa rin naman ito sa kanya kahit papaano. Maya-maya pa'y nag-ring ang cellphone niyang nakalapag sa mesang nagmamagitan sa kanila ni Stacy. Lumitaw sa screen ang pangalan at numero ni Skylight, kaya biglang naging abnormal ang kabog ng kanyang dibdib. He was hesitant to answer. Una, dahil gusto na niya sana itong iwasan. Pangalawa, dahil may kasama siya. Ngunit habang patuloy ang pag-ring ng cellphone niya, nangati ang mga kamay niyang iswipe ang screen button. Sige na, sagutin mo na yan. Saad ni Stacy. Tumingin muna siya sa babae, saka siya huminga ng malalim. Then he finally picked up his phone as he answered the call. Excited siyang makausap si Skylight. Gustong-gusto sana niya, pero sa sitwasyon nila, nangingibabaw ang lungkot sa tuwing nakakausap niya ito. Hello? Ilalabas ko na si Ayos ngayon. Nakapag-ayos na ako. Pwede mo ba kaming sunduin at ihatid sa bahay? Oo nga pala. Muntik na niyang makalimutan na pwede nang ilabas ang bata since nasalinan na rin naman ito ng bone marrow at bumalik na ang sigla nito. Sad to say, iniisip niyang wala na siyang importansya sa mag-ina, kaya hindi na siya nagsayang pa ng oras upang puntahan ang mga ito sa ospital, kahit pa kating-kati na ang mga paa niyang magtungo roon. Hindi nga siya hinanap ni Skylight kahapon, nang hindi siya tumuloy. Tapos ngayon nangangailangan ito ay saka lang siya nito tatawagan. Skylight. Nag-aalinlangan niyang sambit. Si Dosto, hindi si Kin. Pagpapaalala niya dito. Naisip niyang baka kasi nagkamali ito ng i-denial na number. Alam ko. Busy ka ba? Hindi ka ba makakapunta ngayon? May nilakad kasi si Melvin kaya walang magdadrive. Napahawak siya sa gilid ng kanyang noo. Skylight, alam mo, iniiwasan ko nang magkagulo kami ni Kin. Kaya makikisuyo na lang ako kay Nagia na Trenny. Papupuntahin ko na lang sila dyan. Labag sa loob niyang tanggihan ng babae, subalit kung pag-iwas lang ang tanging paraan niya upang hindi maging masyadong masakit, gagawin niya kahit gaano kahirap. Lumipas ang ilang sandali na wala siyang narinig mula sa kabilang linya. Tiningnan niya ang screen ng kanyang cellphone. Baka naghang na ito, ngunit active pa naman ang call. Natahimik lang ang babae. Skylight. Sambit niya, nag-aalalang baka nagtampo ito. Okay lang, hintayin na lang namin si Melvin hanggang bukas. Nakaramdam siya ng pagkakonsensya ng maulinigan ang sama ng loob sa boses nito. Sige Dos, pasensya na sa istorbo. Gusto sana niyang bawiin ang mga ipinahayag niya at sabihing pupunta na siya upang sunduin ang mga ito. Subalit ibinaba na agad nito ang tawag. He gasped an air as he palmed his face. Sising-sisi siya, hindi dapat niya tinanggihan ang babae. Nagilty tuloy siya at pakiramdam niya hindi na naman siya makakatulog ng maayos.
Nasaan ang tapang modus? Nasaan? Usal niya sa kanyang isip. Isa pang buntong hininga at nakapag-isip na siya. Stacy, I'm sorry kung kailangan na naman kitang iwan. Salamat sa dinner. Tsaka sa lahat, hindi ako nagsisisi na minsan minahal kita. Ang pinagsisisihan ko ay yung araw na nasaktan ako, and the day after that. Naging malungkot ang facial expression ng babae, ngunit tahimik itong nakinig. I was busy wasting my life that year when someone had to struggle because of me. Dahil sa matinding sakit, hindi ko napansin na mayroon pala akong dapat haraping responsibilidad. I was so impatient, but I plan not to be like that again kahit gaano katinding sakit pang maramdaman ko. Salamat. Dahil kung hindi naging tayo, hindi ako masasaktan. Hindi nangyari mga pinagdaanan ko. Wala sanang mga bagay na meron sa akin ngayon. And I wouldn't have realized that loving can be unconditional. Ngumiti siya at tumayo. Marami ka pang makikilala. Soon you'll meet that man who isn't as good as me, but will be better than me. Naglakad siya papunta sa tabi nito. Yumuko at saka niya ito hinalikan sa ulo. I have to leave. Nang tumango si Stacy ay nagmadali na siyang lumabas ng restaurant. With a fast speed, he drove his car to the hospital. Nagpark siya at patakbong pumasok roon patungo sa pedia ward. Hindi rin niya matiis si Skylight kahit ano pang gawin niya. Mabilis niyang binuksan ang silid ni Ayos para lang matagpuan na pinadedede ni Skylight ang bata. Napansin pa niya ang gulat na reaksyon ng babae bago siya tumalikod. Lalabas na lang muna sana siya nang magsalita ang babae. Okay lang, huwag ka nang lumabas. Sabi nito, ngunit nag-alinlangan pa rin siyang humarap. He remained facing the door because of discomfort. Dos, okay na. Nag-alangan pa rin siya kaya dahan-dahan na lamang siyang umikot. Unfortunately, nakaayos na ang damit ng babae. Can you help me carrying the bag? Tanong nito. Hindi naman siya nakasagot dahil napaskilang tingin niya sa tulog na batang nasa mga braso nito. Tulog na ang bata, ngunit mahahalatang okay na ito dahil hindi na ito namumutla, gaya ng mga nakaraang araw. He felt relieved at last. Mababawasan na ang mga iniisip niya, dahilan upang makatulog na siya kahit papaano. Oh, ikaw na lang magbuhat kay Ayos. Pinukaw ni Skylight ang atensyon niya. Siguro dahil napansin nito ang matamang pagtitig niya sa batang hawak nito. He gazed at her for a moment before moving his sight at the duffel bag on the floor. Mas mabigat yata yung bag. Aniya, bago niya iyon pinulot at binuhat. Kahit gusto niyang kargahin si Ayos ay nahihiya siya dahil pakiramdam niya natanggalan na siya ng karapatan dahil nga wala na sila ni Skylight. Tara na. Tanong niya. Magiliw na tumango ang babae kaya naglakad na siya at binuksan ang pintuan para sa mag-ina. Sabay silang naglakad sa hallway, shoulder to shoulder, with a bag on his hand and a baby on her arms. Ngunit wala silang imik hanggang makababa sila sa ground floor. Saka na lang siya nagsalita nang palabas na sila sa lobby. Pwede ba tayong dumaan sa bahay namin sandali? Matutuwa ang mama ko kapag nakita niyang okay na si Ayos. Sabi niya, nang may kaunting pakikiusap sa kanyang tono. Buong akala niya tatanggi ang babae, pero nang tingnan niya ito ay ngumiti ito. Oo naman. Wala talaga sa plano niya ang kanyang mga sinabi, subalit iyon lamang ang alam niyang paraan upang mapatagal ang oras na makita niya at makasama ang dalawa. Sigurado kasing sa oras na maihatid niya ang mga ito, matagal na naman bago sila magkita-kita ulit, o baka hindi na. Kaya susulitin niya lamang ang mga natitirang sandali na kasama pa niya ang mga ito, lalo na ang kanyang anak. Dito na lang kayo matulog. Sabi ng mama ni Dos kay Skylight nung oras na sasabihin na sana niyang ihahatid na niya ang mag-ina. Malapit ng maghating gabi, kung kaya't kalahati ng kanyang isip ang sumasang-ayon sa pagpahayag ng mama niya. Subalit kalahati ng utak niya ang sumisigaw na huwag na lang. Siguradong mahihirapan na naman siyang magpigil kapag maiisip niyang nasa malapit lang niya si Skylight. He's expecting the woman to say no, but much to his surprise, she nodded with a smile on her face. Naisip niya, baka nasa magandang mood lang ito dahil masigla na si Baby Ayos. Mabuti naman kung ganoon. Aniya sa kanyang sarili.
At least, hindi na siya mababalisa kakaisip kung okay ba ito o magiging okay pa ba ito. Kaya sige na lang. Titiisin at pipigilin na lamang niya ang sarili niya habang ito ay naroon sa kanilang bahay. Nakita niyang ngumiti ng malapad ang mama niya. Sa guest room ka na lang matulog. Sigurado naman akong hindi pa kayo nagtabi ni Dos. Saad nito, saglit naman siyang napatingin kay Skylight para lang makita na napatingin din ito sa kanya habang tikom ang bibig. Sige na Skylight, ako na lang munang bahala kay Eus para makapagpahinga ka. Pagpapatuloy ng matanda. Mayroon pa yung wooden crib noon ni Dos, buong buo pa. Ipapalinis ko na lang iyon ng mabilis at ipapalagay sa master's bedroom. Gusto niyang kumontra, subalit hindi niya masisisi ang kanyang mama kung sabik itong makasama si Eus. After all, the baby is their grandson, as in, by blood. Kaya hindi na niya pipigilan ang gusto ng ina niya. Ano pat gustong gusto rin naman niyang manatili kahit pansamantala ang mag-ina niya roon. Sige na Dos, samahan mo na si Skylight sa taas. Utos ng matanda. Tulog na noon si Baby Eus, nakalong nito, kaya wala nang poproblemahin pa si Skylight. Tumango siya at sinenyasan ang huli na sumunod sa kanya. Binuksan at ipinakita niya sa babayang guest room na katabi lang din ang kanyang kwarto. May bathroom sa loob, kung gusto mo munang mag-shower, papahiraman mo na lang kita ng damit para makapagpalit ka. Nakatingin ang babae sa loob ng guest room habang nagsasalita siya. Kapag kuwan ay tiningala siya nito. Saan ang kwarto mo? Tanong nito. Natulala siya ng pansamantala dahil mas lalong hindi nagiging komportable ang kanyang pakiramdam kapag tumititig ito sa kanya. Nakakaramdam siya ng pagkabahala at ibang klaseng init sa kanyang katawan sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata. Parang gustong gusto niya itong saliin ng halik sa labi o higit pa doon. Dyan sa kabila. Itinuro niya ang kabilang pinto nang tila ba nabalik siya sa realidad. Kung kailangan mo ng pampalit, mamili ka na lang sa mga damit ko. May extra akong damit sa bag. Sagot naman ito, bago pumasok sa guest room ng naka-poker face. He stayed in front of the guest room's door for a while, wondering why Skylight's mood changed all of a sudden. Ngiting-ngiti pa ito nung kaharap nila si Mrs. Madrigal. Ngunit noong sila na lang ni Dos ay biglang nawala ang masayang guhit sa mukha nito. Weird, he said. Or maybe it was just her mood swings. Inassume na lang niyang baka nasa period time ito kaya ganon. Tapos pumasok na siya sa kanyang kwarto. He locked the door. Humiga siya sa kama. Bumalikwas, bumangon, tsaka siya muling humiga. He did that routine for almost 10 minutes before he decided to get off the bed for good. Kumuha siya ng malinis na towel sa closet, tsaka siya lumabas. Diretso siya sa harap ng guest room. Nagdadalawang isip pa siyang pihitin ng doorknob, ngunit nang subukan niya iyon ng dahan-dahan ay nalaman niyang hindi iyon nakalak. Tuluyan na niyang binuksan ang pinto. He found Skylight lying comfortably on the bed, closed eyes. Nakapagpalit na ito ng long t-shirt, ngunit hindi ito nagsuot ng shorts, kaya lumitaw ang mapuputi nitong mga hita. Bagay na nakapagpabuhay na naman sa kanyang pagkalalaki. He immediately felt his mighty arousal, kaya dapat ay aalis na siya roon. But he remained where he stood, with dark lustful eyes staring admonishedly at her seductive body, as if he went under a spell. Nagmistula siyang niyakap ng hipnotismo nang magsimula siyang humakbang palapit sa kama kung saan natutulog ang babae. Maingat siyang umupo sa tabi nito at pinagmasdan ang maamo at maganda nitong muka. Nang hindi siya nakontento't unti-unti siya'y gumalaw hanggang sa humiga na siya sa tabi nito nang nakaharap dito. Pinakiramdaman niya kung ito ay magigising, ngunit pakiwari niya'y nasa mahimbing na itong pagtulog, kaya naman ay gumalaw pa siya. He went on top of her with his hands on both of her head's side to support his body upang hindi niya ito tuluyang madaganan. He slowly lowered his face, planning to kiss her lips because that's all he wanted to do to her. Halik lang, sapat na. Matikman lang niya ang labi nito, makokontento na siya. But as he goes closer, almost in an inch away, bigla siyang natauhan. What am I doing? Hindi na iyon tulad ng dati na kayang-kaya niya itong nakawan ng halik,
lalo na kapag natutulog ito. Dahil mayroon naman silang agreement. Dave broke up, kaya iniisip niyang wala na siyang karapatan. Muli siyang humiga sa tabi nito with an annoyed feeling. He sighed in disappointment. Sinulyapan na lamang niya ang babae bago siya bumangon at bumalik sa kwarto niya. Ngunit gaya lang ng naunang mga sandali, ay hindi talaga siya dinadalaw ng antok. Maya't maya ay naiisip niya si Skylight at ang katawan nitong sabik na niyang mahagkan. Ramdam pa rin niya ang nag-aalborotong bagay sa pagitan ng kanyang binti. Subalit wala naman siyang ganang pakalmahin iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. He was so frustrated. Masama to, aniya. Siguradong hindi talaga siya makakatulog kung wala siyang gagawin. Siguro itutuloy na lang siguro niya ang plano niyang halikan si Skylight o pwersahin ito sa isang pagniniig. Bahala na. Basta mawaksi ang matinding init na nararamdaman niya. Once again, he went out of his white sheeted bed. Mabilis siyang naglakad papunta sa tapat ng pinto. But with no definite reason, he suddenly stopped. Inilagay niya ang mga kamay sa kanyang bewang saka siya bumuntong hininga. Umatras siya. Umikot. Muling humarap sa pinto. Hinawakan ang doorknob niyon at binitawan din. Bumuntong hininga siya ulit. Lumilipad ang kanyang rasyonal na pag-iisip at pakiramdam na mababalo na siya anumang oras. Gusto niyang sumigaw, kung pwede lang. Susuntukin din niya ang kanyang sarili dahil hindi niya alam ang dapat na gawin. Naihilamos niya ang palad sa kanyang muka at muli ay huminga siya ng malalim. Ano bang ginawa sa kanya ni Skylight? Bakit parang nababaliw na siya rito? Noon lamang niya naramdaman ang ganoong pagkabaliw sa isang babae. Ang ganoong pagkasabik. He never felt an extreme arousal before. He was never a sex addict. Naisip nga niyang baka iyon ang dahilan kung bakit naghanap ng iba ang ex niyang si Stacy. Hindi siya masyadong mahilig. But when he met Skylight, parang nagbago ang lifestyle niya ng kanyang pagkalalaki. Ano bang meron sa babae bukod sa pagiging ina? Dahil ba sobrang ganda nito? O dahil may kumokonekta sa kanila? Umiling siya dahil naguguluhan. But then he finally, nakapagdesisyon na rin siyang buksan muli ang pinto. He twisted the doorknob and abruptly pulled the door open. Halos lumukso siya sa gulat nang makita ang taong nakatayo sa tapat niya. It was her, completely awake. Magsasalita na sana siya, ngunit mabilis na nakahakbang ang babae palapit sa kanya. Biglang nawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Lumipad ang mga tanong palabas sa kanyang utak. Naging blanko ang kanyang isip sa ibang mga bagay at ang tanging naging laman niyon ay ang ideyang sa mga sandaling iyon. Maaangkin na nga niya ang mga labing pinakatatakam-takam niya. Hindi na siya nag-isip pa ng iba nang tuluyang dumikit ang katawan ni Skylight sa kanyang katawan. Without words, he wrapped his arms around her while she tied up her hands around his neck. As they rewarded each other, unending, deep and passionate kisses. Maya-maya'y isinara na nila ang pinto